Hello. Punta ako ng Antipolo ngayon. Bisita sa mga dogs ulit. Siguro konting review na lang din dito sa motor. Saka mga upgrades ko na dito sa motor. Saka mga plant upgrades ko pa. Hindi ko naman kailangan na branded. Gusto ko lang yung basta mag-work siya. Mahal pa naman ng mga accessories ng Vespa. Mapagas muna ako. 2 bars na lang eh. Yes po ba yun? Tinetest ko pala yung nakabaliktad din yung camera dito sa isang helmet. Kapag lumilingon ako, tumatama siya dito. Babalik pa rin ako sa original. Pagas muna ako. May 95. Sakto, 350 gas ko. Alala ko na naman yung parking. Tapos na magpagas. Binalik ko yung mount ng camera ko. Tumatama kasi sa dibdib ko. Tumutuklap yung dikit ng chin mount. Baka matanggal. Kailangan kong lagyan ng adhesive yung chin mount ko. Baka mabunot ko. Start muna siguro tayo kung bakit ito napili ko. Naghahanap ako dati ng motor. Ano pang adventure ko sana, pang travel kung saan saan. First choice ko nun ADV 160 nga eh. Gusto ko rin tong Vespa dahil sa looks niya. Mas more on classic na itsura ang gusto ko. Tapos gusto ko rin comfortable dapat. Yan yung mga nasa criteria ko. Tapos nung nakapag-decide na ako na Vespa kukunin, ang next na nahirapan ako sa choice, kulay. Ang daming pagpipilian kasi. Ayoko ng white lang. Gusto ko kakaibang kulay. Gusto ko nga dati yung Blue Odays din eh. Kaso parang hindi na sila gumagawa ng kulay na yun. Tapos bagong labas lang yung beige na Primavera. Yun din, isa rin yun sa choice. Tapos habang naghahanap ako, nag-iikot ako ng mga Vespa dealerships. Tinitignan ko kung anong mga kulay yung meron sila. Kita ko doon sa may Kalayaan, Scout Borromeo, puro mga white lang meron, yellow. Tapos nagpunta ako ng Vespa sa BGC, yung Constantine yung Triumph. Tinignan ko kung ano mga stocks nila doon sa may likod. May nakita kong ito, nakita ko to, yung green sa likod na maalikabok. Love at first sight ako. Kakulay din kasi ito ng bike ko. Medyo nahilig din ako sa mga green dahil kay Tin eh. Yan din yung motif ng kasal namin, sage green. Kaya ginamit din namin to as backdrop, pang design din dun sa lugar. 2004 model na Honda Wave 125. Hindi maganda suspension nun, tigas ng upuan, hinahatak kasi hindi pa reliable. Parang feeling ko lagi ako masisiraan. Ito pak yung carburetor eh. Kaya malaking upgrade tong Vespa in terms of comfort, power, may storage capacity. Speaking of storage capacity, umiinit yung U-box nito. Nakakatakot paglagay ng electronics. Kapag nainitan ng electronics, syempre init yung battery niyan, baka masira. Kaya nag-top box pa rin ako for practicality pa rin. Nilalagay ko lang dito sa U-box yung tools, mga rain gear ko. Kapag naglo-long ride ako, yung mga damit ko dito ko nilalagay sa ilalim. 45 liters tong top box ko. Diyan ko nilalagay yung mga camera gear, power bank, phone, yung tire inflator ko. So, sa lahat ng electronics sa likod. Tapos nagagamit ko rin naman siya kapag nagta-take out ako ng foods. I-play ko yung video na ginawa ko about dun sa mga upgrades ko dito sa motor.
Yung sabi ko nga, gusto ko practical lang. Yung mga needs ko lang muna. Tulad ng busina. Hina ng busina nito eh. Minsan ko lang siya gamitin. Syempre, kung gagamitin ko, dapat malakas na rin. Para marinig ako. Okay. Tsaka ilaw sa gabi. Pero madalang lang naman ako mag-ride sa gabi. So bang in-upgrade ko. Ito yung brake levers, in-upgrade ko dahil design. Kasi silver eh. Gusto ko black. Gagawin kong all black to kung kaya. Yung mga trims. Sinabay ko na rin to. Itong bar and weights. Yung ibang mga bar and weights na mga branded, masarato. Wala talaga siyang weight. Design lang siya. Sabi nung nasa Was Garage, ito mabigat talaga. Bar and weights talaga siya. Yun yung pinakabit ko. Parehas to VRX. Adjustable pa to. May ilalapit pa siya sa kamay mo. Yung suspension naman, okay naman ako sa suspension sa likod eh. Lalo pag loaded. Harap lang dapat yung papapalitan ko. Guess pa. Yung kaso, di pala nagbebenta AV moto ng isa lang, yung harap lang. Kinuha ko na parehas. Pinatono ko na rin, libre yung patono sa kanila eh. Yun dun sa stock na front suspension, ang pangit ng play nun, ang tigas nun, tag-tag. Ito lambot na. Naging comfortable. So sa mga worth it na upgrades ko yan. So ditong dashcam, nagpunta ako ng Pagsanhan, nag-ride ako papunta doon. Kasabang diba may mga checkpoint na kailangan mo magganon. May truck akong, nasa likod ako ng truck, nakapila kami dun sa checkpoint. Kasi yung van sa likod ko, ewan ko ba't di niya ako nakita. Nagdire-diretso sa likod ko. Buti traffic lang. Ever since nun, medyo natakot ako eh. Ito hindi ako nahulog. Parang na-push lang ako ng mabilis. Kaya nung pag-uwi ko, naghanap kagad ako ng dashcam na ikakabit para may security na rin. Bonus na lang yung CarPlay tsaka Android Auto. So far good naman siya. Except nung nagbagyo ako, nasira siya nung paakyat na ako ng Baguio. Di na siya bumukas buong biyahe ko pa uwi. Pero pinalitan nila ng bago. Ito, so far, ayos pa siya. Dito naman sa foot peg ng passenger, naghanap ako ng practical lang. Kaso ang pangit ng itsura nung isa, yung bilog na may rubber. Kaya bumili ako ng CNC yung itsura. Hindi naman ako madalas na nag-aangkas. So parang aesthetic lang din siya. Ito palang dashcam ko, harap tsaka likod meron yan camera. Yan, so far puro mga practical lang yung mga kinakabit ko dito. For comfort, top box, yung suspension, comfort. Ito pang less ng vibration, yung bar and weights, busina, safety, tsaka ilaw. Ito for convenience din sa phone. Ayun pa pala, pag nakakonect yung phone ko dito sa dashcam, lakas sa battery, umiinit yung phone ko. Pero maganda kasi nakikita mo dito yung nagpe-play sa Spotify, yung maps mo. Pag mga malapitan lang ako, hindi ko na siya kinoconnect. Okay na to. Mura pa. Sa 500, 600 lang ata. Kasama na yung mount dun sa phone. Konti lang pala yung in-upgrade ko dito. More on mga gears din kasi na sinusuot yung binibili ko eh. Mga jacket, pants, gloves, helmet, mga balaklava. About sa power nito, para sa akin okay na siya eh. Sa blend siya ng may power. May power naman siya. Basta umabot lang ng 60 ng mabilis, okay na ako. Pero yun lang, pag mga 60 plus na, 60, 80 ganun, bagal na siya umangat. Pero kailan ba ako umaabot ng mga 80? Pag mga long rides lang naman, pag sa north, south, usually naman 40-60 lang takbo ko. Kaya sa good balance siya ng fuel consumption na maganda, tsaka power. Kaya hindi ko alam kung mag-upgrade ako eh ng CVT. Kung mas mapapatipid pa niya to, sige, pwede. Pero power, hindi ko alam. Gusto ko pa ng more power. Speaking of upgrades, dami akong planned na upgrades dito. Pero karamihan mga aesthetic na lang eh. Tulad ng ilaw na retrofit, or yung tune nga, yung signal lights, tail light, syempre gusto ko rin palitan. Gusto ko kasi yung, alam niyo yung
Yung mga modern na sasakyan ngayon, diba minsan left. Gusto ko yung lumilinya siya na gano'n pag nag-signal light. Ang ganda tignan eh. Aesthetic. Ito, chrome pa. Ito na lang ata yung chrome. Tsaka yung CVT cover. Bala ko to palitan. Bibili na lang sa Shopee ng itim. Tsaka yung CVT cover naman, baka isabay ko sa gulong. Papa-powder coat ko ng itim. Upuan. Kasi inisip ko kung mag-upgrade din ako ng upuan. Yung Corsa seat. Kasi may gel siya sa loob. Tapos comfy daw yun eh. Parang sa pagbabike kasi yan eh. Kapag mas comfortable ka dun sa bike, sa saddle, shoes mo, mas makakalayo ka. Same thing rin sa pag nagmamotor. Siyempre kapag hindi madalas sumakit yung puwet mo, mas makakalayo ka. Mas na-enjoy mo rin. Parang mga max ko lang dito sa 2 hours. Kailangan ko na magpahinga. Actually matagal na rin yun eh. Kailangan mo rin talaga magpahinga pag naglo-long ride. About sa height, yung mga reviews na napapanood ko dati, sabi nila matataas daw. Pero sanay kasi ako na naka-tiptoe eh. Pag nagbabike ako, lalo pag naka-cycling shoes ka, minsan yung tumatama na lang sa floor, yung dulo talaga ng ano mo, ng paa. Lalo pag mga traffic, ganun. Speaking of practicality pa, bala ko palagyan to ng rack sa harap, front rack, tsaka yung rack dito sa floor. Parang pwede siyang sabitan ng, anong tawag doon sa bag, yung dry bag, kasi tatali na lang. Para extra storage pa siya. Sa harap, storage ulit kung meron akong ilalagay. Kung wala nakalagay, parang aesthetic pa rin naman siya tignan. Kung maglo-long ride ako, pwede kong ilagay na lang sa harap yung mga rain gear ko para di ko na kailangan buksan tong compartment sa upuan. Paka-traffic naman. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa design, para malaman mo rin kung Vespa yung motor, yung single swing arm sa harap, ganda tignan. Isa lang di ko nagustuhan, parang hindi balance yung liko. Para kang hinahatak, para siya lumiliko mag-isa minsan. Lalo na ito, may dashcam dito sa left, tapos yung mga ilaw sa baba. Tapos minsan pag nilalagay ko pa yung phone ko dito, ang bigat niya iliko pa right, pero pag pa left ang bilis. So ayun lang, parang watch out lang. Kaya okay lang din sa akin na nandito siya sa baba pala, itong dashcam, para hindi siya sagabal sa view ko, hindi siya distraction. More on dashcam lang talaga siya. Ayokong tinitignan-tignan ko siya palagi. Yun nandito sa taas, pag nandito siya sa taas mapapalingon-lingon ka lagi eh. Pero pag nandito siya sa baba, mag-e-effort ka pang yumuko. O ba mga kinabit ko, ito phone holder din to eh. Bumili lang ako ng parang GoPro mount para sa front, pag ilalagay ko yung camera sa front. Ano pa bang gusto kong i-upgrade? Isa pa sa safety, brakes, upgraded brakes, lalo yung caliper. Ganda tignan ng Brembo, para tignan ko pa. Baka unahin ko muna yung ilaw. Kaso naubos budget ko, bumili ako ng camera. About dito sa side mirror, ang ganda ng view ko dito eh. Ayaw kong palitan yung side view mirror, ang ganda nito eh. Mata lang ginagalaw ko, nakikita ko na yung gilid ko. Ayoko ng bar end na side mirror, hindi ko trip. Yung kay Amorsol, ganda ng side mirror niya eh. Bilog, siguro nandito lang siya. Pero magandang gauge din kasi ito pag traffic. Alam kong pag nakalusot tong side mirror ko sa traffic, kasya yung top box sa likod. Actually kahit ito lang eh. Basta makalusot ako, kasya na yung buong motor eh. Pero wala akong balak palitan to. Ganda siya. Yung gulong gusto ko ipa-repaint. Ang dami ng kalawang kasi. Pero baka black lang din. Tapos isasabay ko yung CVT cover. Ayun, malapit na ako. Ayan, pauwi na ako. Pero mag-drive thru ako sa McDo. Ang bilang pasalubong kay Tin. Nung nakuha ko pala to, may libre siya na fly screen. Ganda dun sa fly screen kapag umuulan. Hindi ka masyado mababasa dun sa ulan. Sasaluhin mo na ng fly screen. Ang ayoko lang dun, yung wind noise sa helmet. Kasi hanggang dito ata siya. So lilipad lahat sa pataas sa helmet mo. Ang ingay. Pag mga 60 plus na, saka walang hangin na diretso sa katawan mo. Kung mainitin ka, pawis na pawis ka dun. Init, lalo pag summer. About sa gulong naman, naka-stock tires pa ako. Hindi ko naman kailangan pa. Siguro pupudpurin ko muna to.
bago ako bumili ng iba. Bala ko Michelin. Kasi pag Pirelli, para naman pang racing kapag Pirelli, hindi naman ako nagre-race. Gusto ko yung matagal maupod. Okay lang kilometers na ba to? 8,453. Yung bike ko, meron siyang purple na accents. Gusto ko rin sana lagyan to ng purple. Naisip ko nga kung ipa-powder coat ng purple eh. Kaso overkill naman. Gusto ko maliliit na bagay lang. Ito kayong brake lever. Tsaka tong bar end. Baka pwedeng ipa-powder coat. Pwede ah. Medyo maluwag na dito ang traffic kanina sa baba. Wala na akong maisip na gusto kong i-upgrade dito. More on gears ang gusto ko eh. Gusto ko bumili ng bagong jacket, bagong pants, shoes, gloves. Yung sa shoes, gusto ko bumili ng specific na pang motor talaga, na comfy rin sa mahabang lakad. Gamit ko ngayon Stitch Sole. Ang tigas niya eh. Nakakangalay din siya kapag long ride kasi ang bigat niya. Magtitingin ako ng gear sa Taiwan. Sayang, Japan sana eh. Pero next time Japan pumunta. Imbes na nag-i-invest ako para sa upgrades, nag-i-invest ako para sa mga long ride, mga bakasyon. Nagpaplano na nga ako ulit kung saan ako pwede pumunta eh. Isip ko Zambales, Bolinao, or sa Dingalan. Mag-overnight lang ulit. Saka rin pumunta ng Bataan. Pero feeling ko kaya yun yung uwian lang eh. Mount Samat next month na. Next sa March siguro. Hanap ako ng mapupuntahan. Kaso ang init na nun, summer na. Gusto ko pumunta ng Abra. Gusto ko bumisita sa puntod ni Lola, saka ni Lolo. Kasi layo nun. Sakali baka sa vegan ako magstay na lang. 3-day ride. Unang araw yung papunta, second day saka ako pupunta ng Abra. Third day uwi na. Kasama rin sa second day yung pag-ikot ko sa vegan, punta ng Paway. Ito nagsa-cellphone. Tapos yung third day uwi na. Sakit sa katawan nun, sunod-sunod. Wala rin akong balak ibenta tong motor. Sa akin na to hanggang sa magkaroon ako ng apo. Kasama to din sa mga wedding pictures namin ni Tin. Tapos kung sakali man nabibili ako, big bike na adventure. Next time, kung may mahaba na leave, baka pwede mag North Luzon Loop. Yung traffic, nadaan ako sa shortcut. Kailangan ko pala maghanap ng McDo. Saan ba entrance? Ay, one way dyan. Ito na yung Cherry. Ay, iba na nga pala pangalan ito. Ano to? SM Center Antipolo Downtown. Haba naman. Traffic din dito. Baka-traffic ngayon. Alam ko na. Doon ako sa McDo na bago. Isa sa mga bucket list ko, yung makarating ng Sagada na nakamotor. May bago ako nakitang channel sa YouTube. Manila to Pagudpud sila. Yung naka GTV. Bago lang siya. Hanapin ko siya, tapos post ko yung channel niya dito. Oh, lubak. Buti hindi na umulan. Kakalinis ko lang nitong motor. Uy! Wala, hindi ilag eh. Ayan, ang ingay. Speaking of tambucho, happy na ako sa tambucho nito. Ang ingay. Madali ako mairita sa ganun eh. Kaya happy na ako dito sa tambucho eh. Tahimik lang siya. Pag ino-open mo siya sa garahe, hindi bulahaw. Yun o, ganyan lang. Hindi ko gusto yung maingay na motor. Sensitive tenga ko eh. Tsaka may damage na rin ata yung tenga ko, kakatugtog na rin. Kaya pag nagra-ride ako, naka-earplugs ako. Lalo pag long ride. Pero yung kapag Marikina lang, hindi na ako nagsusuot. Ayun, may tinnitus na ako eh. Ayoko lumala. 1 year na sa akin tong Vespa eh. Hindi ko alam kung ipapa-ceramic coating ko pa. Pwede pa rin naman. Sabi, ang gastos talaga nito. Para ma-preserve yung kulay, no? Lilac na ako.
Kung may mga alam kayo na upgrade na for comfort, for safety, comment nyo naman. Magbudulan tayo. Nakikita ko na yung McDo. Isa pang magastos, helmet eh. Pero kung bibili ako, makapagpumunta na lang ako ng Japan. Not sure kung late this year. Pinag-iisipan kung Japan or Korea. Yun na, so far happy ako dito sa Vespa. Yung every time na pinapark mo siya, titignan mo muna siya bago ka umalis. Tapos pag nakalayo ka na, sisilipin mo ulit. Wala pang entrance yung drive-thru ng McDo. Nako, maghanap ako ibang McDo. Una lang sa Concepcion. Sana bago lang Late ako sa work. Magpo 4 o'clock na. Concepcion na yung dulo nito eh. Ayan, natin hanapin entrance ng McDo. Meron ba dito sa gilid? Wala. Doon pa pala. Magra-right. Okay lang. Order muna ako. Ayan, uwian na. Wala silang plastic dun sa McDo. At dala-dala ko yung bag ng Starbucks. Ito pa pala. Wala akong cup holder. May gusto akong bilhin na bag. Nilalagay siya dito sa may compartment sa harap. Tapos meron siyang cup holder na kasama. Mukhang maganda rin yun. Ayos tong e-bike lifted. Oh. Lifted. Ngayon lang. Salamat sa panonood. Next time ulit. Bye bye. Problema lang dun sa bag, hindi siya waterproof. Kukuberan mo pa siya. Tignan natin sa future. Unti-untiin lang natin. May pera na ako. Ipa-prioritize ko muna siguro yung gulong. Tsaka ito. Para all black na. Baka lumala pa yung corrosion ng gulong. Next month siguro sunod yung ilaw.